Maayong gabi kanatong tanan mga higala, mga igsoon. Magandang gabi po sa inyo sa Tagalog, mga kapatid ko sa pananampalataya. Huwag po kayong matakot sapagkat kami po ay mga Katoliko rin. Kami po ay mga Catholic Faith Defender o mga Defensor Katoliko na wala ng ibang inatupag kundi depensahan ang aral nating mga Katoliko, lalo na ngayong Semana Santa. Dahil marami ngayong mga protestante na nagpagala-gala, hindi lang sa Luzon, hindi lang sa Visayas, kundi sa Mindanao, lalo na pag may mga Katolikong evento. Dahil nakakapagtaka, pag November 1, Catholic event, nandun ang mga pastor. Bakit kaya? Pag Pasko, Disyembre 25, event na naman nating mga Katoliko, nandun rin sila pastor. Bakit kaya? At nakakapagtaka, tuwing mahal na araw, event na naman nating mga Katoliko, nandito na naman sila pastor nangingialam sa ating tradisyon bilang mga Katoliko. Bakit kaya? Huwag po kayong magagalit sa aming mga sasabihin sapagkat uunahan na po namin kayo na makakarinig po kayo sa amin ng mga ahanghang na mga salita at mga salita na hindi po komportable sa inyong mga tenga. Yun lamang po ay normal sapagkat mismong si Kristo nagsalita rin ng hindi akma sa mga tenga natin kung yun ay nasa panahon natin. Sapagkat mismo sa 8:44 ng Juan, dahil panahon pa lang ni Kristo, sa 2:18 ng unang Juan may mga bulaang propeta na. Sinaway sila ni Kristo, sinabihan sila ni Kristo na mga anak ng demonyo. Kaya kung makakarinig po kayo sa aming mga Catholic Faith Defender na ang mga pastor na ito'y mga demonyo, na itong mga mangangaral na ito ay luklukan ng kasinungalingan, pagpasensyahan nyo na po dahil pinagpapauna namin, hindi kami rito para magpakyo. Gaya ng ginagawa ng mga pastor. Hindi kami dito para magpait-paitan. Hindi kami dito para magpanal-banalan. Nandito kami para magturo ng aral ng simbahan at yun ang simbahang Katoliko na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil isa sa katungkulan nating mga Katoliko, sa 3:16 ng ikalawang Timoteo, yung paggamit ng Biblia. At isa sa uri ng paggamit ng Biblia, ayon mismo kay Apostol Pablo, ang mga banal na kasulatan. Sa atin naman galing itong mga Katoliko Dahil kung walang Katoliko, walang ginagamit itong mga iglesia ni Kristo. Walang ginagamit itong mga born-again Christian. Pasalamat sila sa Katoliko. Merong Biblia na nag-combine ng Old and New Testament noong year 405 AD sa pamamagitan ni St. Jerome and Pope Damasus na siyang mga kaalib mismo ng simbahang Katoliko. Amen? Amen. Because the Bible is a Catholic book. Libro natin itong mga Katoliko. Hindi ito sa born-again, hindi ito sa Iglesia ni Cristo, kundi ito ay sa ating mga Katoliko. Ginagamit lamang ng mga pastor para pagkaperahan tayong mga Katoliko. Dahil yan ay business lamang. Kung ang sabi ni Kuya Kim, ang buhay ay weather lamang, sa mga pastor, ang buhay ay business lamang. Masarap yata maging pastor. Dahil ako rin mismo, nanggaling po ako sa ang dating daan. Alam ko ang pamamalakad nila. Alam ko ang kanilang mga katuruan. Sisiraan ng simbahang Katoliko para maakay ang mga Katoliko sa kanila. Ayun. At para maakay tayong mga Katoliko upang pagkaperahan tayong mga Katoliko. Bakit? Sapagkat si Pablo mismo nagpauna sa 16:18 ng Roma na sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan. Ay, dito po. Kilala ka niya. Salamat po. Kilala ka niya dahil ay Gano'n. Opo. katulad ng sekundya ko niya. Wow.
Salamat po, ingat ka. Salamat po. Okay. At tuloy tayo sa ating pinag-aaralan. Akin kaninang sinabi na ako po ay galing sa relihiyong ang dating daan. Kaya makikita nyo, ang aking estilo karon ay hindi estilo ng nakikita natin sa ating mga pare. Kundi ito po yung estilo na nakikita natin kay Eli Soriano. Sapagkat dati po ako magmamanggagawa sa ang dating daan. At hindi kalaunan, nung nakaraan, maliwanag na maliwanag, ako po ay naanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus haligit sa ligan ng katotohanan. Ako po ay naging national debater nila sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at ako mismo ang unang-unang naninira noon sa simbahang Katoliko. Pero gaya ng ating sinasabi, ang purpose nating karong gabiona, hindi po para manira, hindi po mismo para gibain ang personal nilang pamumuhay. Dahil kung gibaan lang naman po ng personal na pamumuhay, alam ko maski yung singit ni Mr. Soriano kung ano amoy. Alam ko mismo kung ano mismo amoy ng singit ni Mr. Manalo. Dahil galing ako sa Iglesia ni Cristo ni Manalo at sa dating daan bago ako umanib sa simbahan Katoliko. Merong mga tanga na nagsasabing binayaran daw ako. Hindi ako binayaran. Sapagkat ang aral ng Diyos sa 2:12 ng unang Korinto, ibinigay sa atin ng Diyos ng walang bayad. Amen? Amen! Sapagkat sa 2:12 ng unang Korinto, sapagkat ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritu na galing sa atong Ginoo upang ating mapagtanto ang mga bagay na sa ating binigay ng walang bayad ng Diyos. Kaya yung aral ng Diyos na ating natanggap sa simbahan Katoliko, hindi po yung binayaran. Sapagkat kung ako ay binayaran sa simbahan Katoliko, hindi na sana ako umalis sa ating dating relihiyon. Sapagkat meron akong sponsor, meron akong monthly na nagbabayad sa aking internet, meron akong big bike, meron akong monthly allowance, pero sa Katoliko hindi. Katunayan, makikita nyo naman po sa aking itura ang payat ko. Dahil minsan nangangaral po kami, nagnimisyon po kami, ang aming ulam lamang ay tubig asin. Kaya yung paratang ng iba na ako daw ay binayaran, isa pong malaking kasinungalingan. Patunayan nyo na binayaran ako. Maglabas kayo ng mga dokumento. Pag wala kayong na ipakita, magkita-kita tayo sa piskal at pagkakakasuhan-kasuhan ko kayo. Ganun lang kadali yun. Dahil isa po yung paninirang puri laban sa akin. Hindi ko kayo sinira ang puri. Ngayon, balik tayo sa ating tema. Ano bang purpose ng ating pangangaral ngayon? Una, isa sa dapat ugaliin sa tunay na simbahan, lalo tayong mga Katoliko, gaya ng aking binasa sa 3:16 ng ikalawang Timoteo, na ang mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansala at pagsaway. Ang ginagawa ng ating mga kaparian, nagtuturo. Ang ginagawa naman po namin mga depensor Katoliko, sumasaway. Sa papaanong paraan? Gaya ng ating nabasa sa 1:13 ng Tito, ang patutuong ito'y tunay dahil dito, sawayin mong may kabagsikan sila. Kaya ang purpose natin ngayong gabi, hindi lang basta magturo, kundi sumaway na may kabagsikan upang ang mga kapatid kong mga Katoliko hindi pumaakay ng kahit anumang pastor ng mga sekta na umiral sa panahon ngayon na ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Sa 24:24 ng Mateo, sila yung mga bulaang propeta na lilitaw sa panahon ngayon. Sino yun? Maliwanag na maliwanag, pwede natin i-search sa Google. Kung meron kayong mga load, pwede natin makita. Dahil sa 8:8 ng HOT, read the book of History and See. Sa 44 ng awit sa Bisaya, kinsay naghatag niinig sa kasaysayan. Sinong naglagay ng kasaysayan? Ako ang Diyos. Kaya hindi lang po Biblia ang pinagbabatayan namin mga Katoliko. Nagbabatay rin po kami sa kasaysayan sapagkat isa po sa itinuturo ng Biblia yung magbasa ng aklat ng kasaysayan. In Old Testament, yan po ay naituro at naiubos na sa 8:8 na po. Na read the book of History and See. Basahin ang aklat ng kasaysayan at makikita. Ngayon, sa paano natin paraan malalaman na ang ating simbahan ay hindi sa Diyos? Kapatid na Nervi, alam mo na. Ano?
Makikita natin dito, sapagkat sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. O i-search natin dito, kung kayo po ay Iglesia ni Cristo, sinong nagtayo sa Iglesia ni Cristo? Si Cristo ba o si Felix Manalo? O basahin natin. Ayan, i-play lang natin. Asa na? Ayan. Ang founder po ng mga Iglesia ni Cristo, maliwanag na maliwanag, Iglesia ni Cristo, founded and registered in Security and Exchange Commission in 1914, was headed and founded by Felix Y. Manalo. Amen. Ibig sabihin, ang nagtatag sa kanila, hindi pala si Cristo. Ang nagtatag pala sa kanila, si Felix Manalo. Eh, paano naman yung ang dating daan as yung aking kinaiiniba noon? Sino naman nagtatag? Basahin natin. Dito ulit sa kasaysayan. Ano ating mababasa? Who founded ang dating daan? Nakalagay. Ang dating daan is registered in Security and Exchange Commission in 2004 by Eliseo Fernando Soriano, the founder of this association. Aba, ano ba ibig sabihin ng founder? Hoy, yung mga nag-aral dyan, ano bang ibig sabihin ng founder? Ang kahulugan sa word na founder ay nagtayo. Ngayon, kung ang kahulugan ng founder ay nagtayo, sinong nagtayo sa Iglesia ni Cristo? Si Manalo. Sinong nagtayo sa ang dating daan? Si Eli Soriano. Sino namang nagtayo sa Protestantismo na siyang kinabibilangan ng mga Baptist at mga born again? Maliwanag, according to history, in 1517, ang nagtatag sa kanila ay si Martin Luther. Tao, hindi Diyos. Maliwanag na maliwanag pala. Ang nagtayo pala sa kanila, hindi Diyos, kundi tao. Ngayong tatag sila ng tao, dapat pa ba tayong maniwala sa kanila? Hindi. Bakit? 17:24 ng gawa. Ano bang sabi ni Apostol Pablo? Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na naririto, siya palibas ay Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga simbahang itinatag ng tao. Dahil napatunayan natin, dito pa lang sa mga historical books, ang nagtayo sa Born Again Christian, ang nagtayo sa Baptist Church, ang nagtayo sa MCGI, ang nagtayo sa Iglesia ni Cristo, walang iba, kundi ang kanilang mga founder na tao. Di ba? Eh ngayon, kung ang nagtatag sa kanila ay tao, ililigtas pa sila ng tao? Hindi. Dahil sa 7:7 ng Marcos, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral. Kanilang pinakaaral yon. Dahil wala namang utos ang ating Panginoong Jesucristo, magtayo ka ng sarili mong relihiyon. Wala namang utos ang ating Panginoong Jesucristo, magtayo ka ng iglesia mo. Diba? Dahil mismong si Kristo ang nagsabi, ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Aba, si Kristo pala ang nagtayo ng simbahan. Wala palang utos si Kristo na magtayo rin kayo rin mismong mga pastor ng simbahan. Eh kaya historically speaking, noong 1517, nagkaroon po ng Protestant Reformation dahil kay Martin Luther. Dahil si Martin Luther po ay isang paring Katoliko noon na itiniwalag ng simbahan Katoliko dahil meron siyang mga heretical teachings, meron siyang mga katarantaduhang tinuturo, meron siyang mga kabakakan na pinagtuturo. Kaya siya itiniwalag na Catholic Church. Ngayon itiniwalag siya ng Catholic Church. Ayon sa Biblia, anong nangyari sa kanila? Ayon sa 38 ng Hebreo, kung ay sino mang tao, maliwanag na maliwanag, magpapatuloy sa aking turo, ngunit siya'y umuro, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Eh, maliwanag na maliwanag, mga kapatid. Umurong si Martin Luther. Itiniwalat ng simbahan Katoliko. Anong nangyari sa kanila? Ayon po sa 10:38 ng Hebreo, sulat ni Apostol Pablo, sila po ay mga hindi na kinalulugdan. Mga nilayasan na ni Kristo. Wala na sa kanila si Kristo. Saan? Doon sa mga Protestante. Nasaan si Kristo? Nasa ating mga Katoliko. Kaya nga kumukuha sila ng mga member sa atin para pagkakitaan. Kaya wala na silang ibang inaatake
kundi simbahang Katoliko, sapagkat alam mismo sa sarili nila na wala sa kanila si Kristo. Dahil ang galit lang naman kay Kristo, ang demonyo. Ang galit lang naman sa mga banal ay yung balbal. Eh, nabasa natin, itinayo sila ng tao, Hindi sila itinayo ni Kristo. saan sila? Maliwanag na maliwanag, sa 21:8 ng Apokalipsis, Sila'y sa demonyo. Aba, Sa demonyo palang buyagin. Sa demonyo palang iglesia ni Kristo. Sa demonyo pala ang Baptist Church. Dahil itinatag lamang ng tao at walang utos si Kristo na magtayo ka ng simbahan mo. Kaya kung ikay iglesia ni Kristo, ikay saksi ni Jehovah, na itinayo lang ni Taze Russell, na isang malibog na lalaki, ay yung Mormon, si Joseph Smith, biruin mo, 40 yung asawa, hindi na kontento ang itlog, mag-isip-isip ka na. kaya kung ang founder niyo mga Baptist, si John Smith, ng 1905, mag-isip-isip ka na. Kaya kung ang founder mo, ikaw Seventh-day Adventist, ay si Ellen G. White, noong 1863, mag-isip-isip ka na. Sapagkat isa lang naman ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Amen? Amen. Mabuhay ba ang simbahang Katoliko? Mabuhay ang simbahang Katoliko. Napakatangi natin mga Katoliko. Dahil noon pa man, umira na tayo at tayo yung itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo itukod sa tao. Hindi ang nagtutlo sa atin, ang nagtukod sa atin ay tao lang. Ang nagturo sa atin ang mga apostoles na siyang binigyan ng otorisasyon mismo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagtayo ng simbahang Katoliko. Kaya maliwanag na maliwanag, mga kapatid, mga kababayan, kaya po namin ginagawa ito dahil napakadami ng mga sekta na nagsilitaw na inirehistro sa Security and Exchange Commission na wala nang ibang ginawa kundi lokohin lang ang mga Katoliko. Akayin lang ang mga Katoliko sa kanilang simbahan. Meron pa dyan yung Victory Church. Saan naman nabasa sa Biblia, Victory Church? Katangahan niya ng mga pastor. Meron pa iba, Baptist Church. O Bible Baptist Church San Pedro Laguna, kay Pastor Laurena. Saan naman nabasa sa Biblia yun? Hindi ba't mga katangahan yun? Hindi ba't invento lang ng tao yun? Hindi itinatag ni Kristo. Di ba? Kaya, ginagawa natin ito, mga kapatid, mga kababayan. Nagsasalita tayo, hindi upang siraan sila. Nagsasalita tayo para maging aware tayo ng mga Katoliko na wala si Kristo sa kanila, kundi na sa ating mga Katoliko. Kaya nga hindi tayo nag-iba eh. Biruin nyo, just imagine, ang simbahang Katoliko, nag-umpisa 2,000 years ago, 2026 na, hindi pa rin na igigiba. Sapagkat sa 28:20 ng Mateo, maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? Dahil wala nang ibang simbahang itinayo si Kristo, kundi ang simbahang Katoliko. Pwede naman tutulan kung may mga protestante dyan. Dalawa ang may dito. Pwede kayong lumapit sa akin, tignan nyo kung mapapahiya nyo ako sa harap ng mga tao. Pwede kayong lumapit sa akin, ipipin niyo ako. Pagulaanan ninyo na ang simbahang Katoliko itinayo ni Kristo. Patutunayan ko, ang simbahang Katoliko, ayon sa kasaysayan at ayon sa Biblia, itinayo mismo ni Kristo. At may matibay na pundasyon ito. Dahil mahirap lang yung bubunganga tayo ng bubunganga, eh wala naman sa gawa. Eh lalabas yan, hindi natin sinusunod ang 3:18 ng unang buwan. Mahirap naman yung bubunganga tayo ng bubunganga, eh hindi naman natin sinusunod yung 2:22 ng Santiago na siyang ikasasakta ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ginagawa po natin ito dahil hindi tayo galit sa kanila. Ginagawa natin ito dahil mahal natin sila. Kaya ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga Katoliko. Amen? Kaya meron tayong ganitong klaseng palatuntunan. Gaya nga ng ating pinagpauna, maraming magsisilitaw. At nalaman na natin kung sino-sino yung mga nagsilitaw na siyang itinayo ng tao sa pamamagitan ng Protestant Reformation noong 1517. Dahil kung hindi nangyari yun, wala sanang Iglesia ni Cristo, wala sanang MCGI,
Wala sanang sari-sari pang mga relihiyon na itinatag lamang ng tao na siyang naninira hanggang ngayon sa simbahang Katoliko. Wala sana. Kaya namin ginagawa ito para maging aware tayo at para mabalahan tayong mga Katoliko para na pag nakasalamuhan natin sila, meron na tayong isasagot sa kanila. Amen? Dahil yun po ang tungkulin natin mga Katoliko. Yun po ang ating nasa katisismo. Yun rin po ang sinasabi ng ating isang santos na kinanonize ng church na si Saint Cyril of Alexandria. Na hindi ako karapat dapat tawaging Katoliko kung hindi ko kayang ipagtanggol ang pananampalataya ko. Kaya tayong mga Katoliko, obligado tayong ipagtanggol ang ating pananampalataya. Tayong mga Katoliko ay obligadong sundin ang utos ng Diyos upang mapuksa ang mga protestante na ito na pinagkakakitaan ng tayong mga Katoliko kahit ang Biblia na galing lang rin sa Katoliko. Kaya makikita nyo sila, napaka-judgmental ano. Hindi naman nila alam yung aral ng Katoliko. Sasabihin, sama naman nabasa yung alay lakad. Sumasamba kayo sa ribulto ni Lolo Owen. Saan mo na ba nabasa sa katisismo ng simbahan na sinasamba namin yung ribulto ni Lolo Owen? Ka, pastor. Saan mo na ba nabasa sa Biblia na hindi biblikal ang alay lakad? Tanga ka talaga, pastor. Hindi sa'yo, di. Saan mo naman nabasa sa Biblia na pagano ang simbahang Katoliko? Tanga ka talaga, pastor. Dahil ang alam mo lang, manira sa simbahan, pero hindi mo kayang panindigan. Because your argument only exists in mind, but not in reality. Yan lamang sa imong hunahunang imong argumento. Dili para tuuran ang imong argumento, kapakakan. Kasinungalingan. Ngayon, pusin tayo sa ating tema. Bakit nga ba natin ginagawa ito? Una, gaya ng ating binasa, kapag ayon mismo sa ating Panginoong Jesucristo, maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta. Maraming nagsilitaw na mga bulaang relihiyon na siyang mga humiwalay sa ating simbahan, sa simbahang Katoliko. Pangalawa, dahil mahal natin sila, kaya natin ito ginagawa sa kanila. Para pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Halimbawa, nakita mo yung anak mo gumagawa ng katakahan, hindi mo ba papaluin sa pet yun? Papaluin mo siya dahil magalit ka sa kanya. Hindi! Kaya mo papaluin ang iyong anak dahil mahal mo siya. Ganun rin tayo sa ating mga kapatid na protestante. Kaya natin ito ginagawa sa kanila, kaya natin sila pinupula dahil mahal natin sila. Kaya kung may protestante dyan, hoy, I love you. Mahal ka ng simbahan Katoliko. Kaya kung may pastor dyan, I love you too, pastor. Mahal ka namin sa tunay na kahulugan, hindi sa kaplastikan. Meron pang magsasabi, paano mo kamahal, inumura mo? Paano mo minahal yung pastor, pinupuna mo? Ngot, yun nga yung konteksto ng tunay na pag-ibig, di mo ba naiintindihan? Nasa 12:9 ng Roma, yung pag-ibig na hindi pa ibabaw, yung kinapupuutan yung masama. Kaya lang ating sinabi, pag yung anak mo nakagawa ng mali, papaluin mo, papagalitan mo, pupunahin mo, sisigawan mo. Hindi dahil galit ka sa kanya, kundi dahil mahal mo siya. Kaya ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga Katoliko. Amen? O diba? Kaya maliwanag mga kapatid, nalaman na natin ang dalawang haligi kung bakit natin ginagawa ito. Una, dahil maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta. Lalo na ngayong Semana Santa, every na lang event ng Katoliko, nagsisilabasan sila pastor, sila pastora, sila evanghelisto, sila evangelista. Pangalawa, dahil mahal natin sila. Pangatlo, ano yun? Dahil obligado tayong mga Katoliko na punahin sila. Dahil ang konteksto nga, gaya ng ating binasa, sa 3:16 ng ikalawang Timoteo, na yung paggamit ng Biblia ay sa pagtuturo, pagsansala, at sa pagsaway. Kaya natin sila sinasaway. Kaya natin sila sinusubok. Dahil utos naman po yun. At ikasahin, 4:1 ng unang 1, ganito po ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang espiritu kung ito'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Kaya tayong mga Katoliko, isa sa dapat nating ugaliin, yung subukin yung mga mangangaral, yung subukin yung aral ng mga pastor. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pagpunas sa kanila
pakikipag-usap sa kanila, pakikipag-dialogue sa kanila, at pakikipagdigma sa kanila ng aral sa aral. Sapagkat hindi naman po tayo nakikipaglaban sa mga pastor na ito bilang Katoliko ng suntukan. Dahil kung suntukan, hindi ko na lang sila susutukin, babarilin ko na lang sila. Tapos na ang laban. Di ba? Hindi naman po ganun ang ating laban mga Katoliko. Ang laban nating mga Katoliko sa ikalawang Korintios 4 hanggang 5, hindi po laban sa laban, kundi aral sa aral. Kaya yun po ang ginagawa namin mga Catholic Faith Defenders. Bumupuna tayo, aral sa aral, nakikipagpaka tayo sa kanila ng aral sa aral. Hindi personal. Hindi po pakikipagsuntukan. Gaya ng ating sinabi, dahil mahal natin sila sa tunay na kahulugan. Amen? Di ba? Ganun lang po kadali. At sana maintindihan natin ito, kaya namin ginagawa ito, dahil mahal namin sa kanila, dahil ito po ay aral ng simbahan at utos po ng ating Panginoong Jesucristo. God is good? All the time. All the time? God is good. Kaya, yun po ang ating ginagawa ng krusada, kaya po tayo nakatindig dito ngayon. Kung tutuusin, ayaw ko nga po sana, dahil tayo ay pinasuhan ng Iglesia ni Cristo. Patong-patong na kaso. Just imagine, nagsasalita lang tayo ng katotohanan. Dahil niloloko nila mga Katoliko, kinasuhan ako. Box infixation, religious disturbance, offending religious feeling, trespassing. Grabe ang kinaso nila sa akin. Patong-patong. Ano? Kaya nga sabi ng aking mga elders, huwag ka munang lalabas, Bro Jared, dahil katakot-takot na nabanta ang aking inaabot sa kanila, no? Hindi ko sinasabing sa Iglesia ni Cristo, kundi sa iba-ibang mga relihiyon na siyang aming nakakapangkat mga Catholic Faith Defender. Pinuhin mo, may nagsabi, Oy Jared, huwag kang lalabas. Pag lumabas ka, pagpupulutin kita ng ngipin. Sabi ko, ang cheap naman itong pastor na to, ba't ngipin lang ipapapulot sa akin? Updo ko na, para hindi na ako makadaldal. Puso ko lang ipapulot mo sa akin, pastor, para hindi na ako makapaghayag ng katotohanan. Meron pang isa. Ito, nandito, may screenshot tayo. Ang sabi, O Jared, putang, o may mura pa. Ano? Tingnan nyo, miyembro ito ng mga protestante, ha? Nagalit po sa ating mga Katoliko. Sabi, ikaw Jared, puta ka. Sabi sa akin, dapat sa inyo pinapatay. Aba, pinapatay. Grabe. Ano? Grabe kaayo ang ating mga kaaway. Papatay sila dahil sa kanilang relihiyon. Dahil sila ay kulto. Hindi sila sa Diyos dahil walang utos ang Diyos na pumatay. Amen? Kaya makikita nyo, lahat ng lumaban sa kanila, pinapatay nila. Kaya pag ako, hindi nyo na ako nakita nagsasalita, dumalaw na lang kayo dyan sa Santa Filomena Public Cemetery, baka nakalibing na ako. Dahil katakot-takot po na banta ang inaabot ko sa kanila. Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Diba? Katakot-takot na kaso ang sinampa sa akin. Nila, wala naman tayong ginagawa sa kanila. Diba? Dahil ayon mismo sa ating Panginoong Jesucristo, kung paano ako inusig, ganoon rin kayo pag-uusigin rin. Si Kristo ka pinako. Ano? Pinarusahan ng Imperyo Romano. Tayo pa kaya? Diba? Dahil sa kanyang paghahayag ng katotohanan. Ngayon mga kapatid, mga kababayan, yan lamang po ay ating intro. Sinadya ko po talagang kalahating oras ito. Ito po ay ang ating introduction para maintindihan ninyo na nandito po kami para sa kapayapaan. Ang mga pastor lang po talaga ang pumupunta sa atin para sa kaguluhan. Kaya, ipapakilala ko sa inyo ang ating unang magsasalita. Panghuli na po ako sapagkat yung ating ginawa kaninang pagsasalita is just a introduction lang. Hindi po ito yung mga main topic na ating pag-aaralan ngayon bilang isang Katoliko. Sa ngayon, hindi tayo maloko ng mga pastor na buraot. Hindi nakakaklase natin yung buraot. Si Pastor Red ang buraot. Sa may papato. Bakit? 56:11 hanggang 12 ng Isaias, dahil sila yung tinutukoy ni Propeta Isaias na mga asong matatakaw. Kaya ang lalaki ng tiyan ng mga pastor nakakote. At sila, ayon kay Propeta Isaias, ay mga pastor na walang kabusugan. Magtataka kayo, hindi naman sila nag-iinom, ang lalaki ng tiyan. Ay, sorry kuya, nandiyan pala. Ano? Hindi naman sila nag-iinom ng Red Horse. Hindi naman sila nag-iinom ng Tagway. Ang laki ng tiyan nila. Bakit?
Dahil ayon sa 56:11 hanggang 12 ng Isayas, ang mga pastor na ito ay yung mga pastor na walang kabusugan. At sila yung tinutukoy ni Propeta Isayas na mga pastor na matatakaw. Makikita nyo sila tuwing Semana Santa, pwesto dyan. Ang alam lang na talata, John 3:16. 2:8 verse of Ephesians. 10:9 of Book of Romans. Yun ang alam na talata, 4 lang. Just imagine, nagpastor ka, 4 lang na alam ang talata mo. Iba ka, pastor. At pag nakakuha ka ng miyembro sa Katoliko, ang laki na ng tiyan mo. Kaya natin ginagawa ito. Amen? Kaya dako tayo sa ating unang magpapaksa. Ito po ay galing Cavite. Ang ating kapatid na si Sanrio Adam, na isang magiting na defensor Katoliko. At hindi ko alam kung ano ang kanyang itetema. Siya po ang ating unang speaker ngayon nang sa galing mapalahan tayong mga Katoliko at maging matatag tayo sa ating pananampalatayang Katoliko sapagkat gaya ng aking sinabi, wala nang ibang simbahang kinaroroonan si Kristo kundi ang simbahang Katoliko. Amen? O kaya, Sanrio, tumayo ka na. At ikaw po ang ating unang speaker. Ito ba? Kaya ko ba? Hindi ako masyadong marunong ha. Tota, Ayan. O, ito na. O, yan, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Sanrio Adams, isa sa Catholic Faith Defender ng Luzon. Lumalaban po ako sa iba't ibang debate, sa iba't ibang mga protestante religion, most especially sa mga Muslim. Ako po ay nakapagtapos ng second year college, BS Ecology, at nagkaroon din po ako ng certificate pagdating sa theology. So, ngayon, ang bansang Pilipinas ay nagdiriwang ng Semana Santa. At ito ay isa sa mga mahalagang tradisyon nating mga Katoliko sa ilalim ng relihiyong Kristyanismo. Atin pong pag-usapan, ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagdidiwang ng Semana Santa? Ngayon, tayo ay nasa modernong panahon. Medyo nakakalimutan na natin ang kahalagahan ng reliyon at ng simbahan. Kadalasan po sa napapansin ko ngayon, lalo na kapag sumasapit ang mahal na araw, hindi na po paggunita ang ating ginagawa, kundi isang selebrasyon na kung saan mas nakaka-offend pagdating sa aral at katuruan ng ating simbahan. Katulad po ng Black Saturday, na ito ay isa sa mga araw ng paggunita ng patay si Kristo, pero nakakakita po ako sa kaliwat kanan ng lugar, Katoliko mismo nag-iinuman ng gin bilog at naghahampasan. Congratulations sa ating lahat. No? Patay si Kristo, patay ang ating Panginoon, mga Katoliko, tayo ay nagsiswimming, nagsumisid-sisid pa. Congratulations sa ating mga Katoliko sa Pilipinas. Hindi po ba napakaganda sa pakiramdam? Saan po kayo nakakita patay ang Diyos, pero tayo ay nagpapatayan dahil the same sa gin bilog? Sa tingin ko kasi, kapag dating sa mahal na araw, hindi man natin ma-fully verify sa sarili natin that we are holy. Siguro pwede naman natin bawas-bawasan yung mga pangit natin pag-uugali dyan. Huwag naman po tayo masyadong maging masama ngayong mahal na araw. Siguro, ito yung isa sa itinuturo ng simbahan na magkaroon tayo ng sacrifices. Yung mga bagay na kasamaan ng ugaling hindi natin isuko. Siguro kahit mahal na araw man lang ipagsusuko naman natin yan. Lalong-lalo na po pagpatay si Kristo, yung mga nagiinuman ng emperador dyan, pagtapos po natin mag-inuman, saksakan na. Alam niyo naman po yung ganyan, patay si Kristo, mukhang may susunod kay Kristo sa paggunita ng kamatayan. So dapat po, respetuhin at galangin po natin ang araw ng mahal na araw, lalong-lalo na po sa mga nag-aaray lakad dyan, shoutout sa inyo. Bakit po ba tayo nag-aaray lakad? Dahil lang po ba pumunta yung mga barkada natin, pumunta tayo sa aaray lakad at kung tayo mag-iinuman? O dahil lang ang sarap sa pakiramdam na habang nag-aaray lakad, HHWW, holding hands while walking kasama ang mga jowa. Sana all ginawang dating place ang mahal na araw. Alam po natin na ngayon ay mahal na araw pero hindi po Valentine's Day ngayon. Sana po ibukod po natin ang Valentine's Day sa mahal na araw bilang paggalang naman
Sa banal na araw, kaya nga po tinawag na Semana Santa eh, hindi po ba? At kung tayo po sana, ngayon po, di ba, Bebes Santo, iwas-iwasan naman po natin magpatugtog ng hawak mo ang beat. Grabe naman kayo, hawak mo ang beat. Sana naman po, kahit from Thursday to Saturday, magkaroon naman tayo ng pagdinilay, tayong mga Katoliko. Hindi po yung Webes Santo na Webes Santo, may nakikita po ako sa kasadong sumasayaw ng hawak mo ang beat. Sana all kabisado ang step na yan. Ituro niyo sa akin yan. Hindi po ba, sa loob ng isang taon, tayo ay nagkakaroon ng paggunita sa mahal na araw para damdamin at namnamin ang kahalagahan ng pagiging Katoliko natin sa pamamagitan ng pagpapaalala na tayo ay may Diyos. Hindi po yung ginugunita natin ang kabatayan ni Kristo, ang bawat kabataan dito ay sumasayaw ng hawak mo ang beat. Sana all. Hindi po ba? Hindi po yung mahal na araw, bisita iglesias, imbis na luluhod na lang magka-holding hands pa. Sana all may kahawak kamay by Yen Constantino. Tama po ba? Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kinakailangan po kapag tayo ay gagawa ng isang bagay na kabanalan, ilalabas muna natin yung mga personal nating nararamdaman. Bigyan natin ng concentrations ang paglilingkod at pagsiserve para sa Diyos at sa simbahan. Para naman tayo magtubusan ng jowa dyan. Di po ba? Kaya sana ngayon pong Semana Santa, lalo na po bukas, ay Good Friday. Yan po ang isa sa dapat maging tahimik ang bawat kapaligiran dahil ito ang isa sa pinaka-importante tagpo ng mahal na araw. Igalang naman po natin. Hindi po yung nasasayaw tayo ng sex bomb dyan habang ginugunita ng buong Pilipinas ang kamatayan ni Kristo. Siguro naman po, hindi rin kayo matutuwa na may patay kayo, sumasayaw ko sa harapan ng kataol ng patay nyo, ng hawak mo ang beat. Tama po? Sino po kaya yung matutuwa dito? Ginugutihan natin yung kamatayan ng pamilya at sumasayaw ko ng hawak mo ang beat. I-beat ko yan. Hindi ba? Ang tawag po dyan, common sense. Ang tawag po dyan, logic. So sa lahat ng mga Katoliko dito, sana po itigil muna natin ang hawakan mo ang beat. Manahimik, magdasal, hawakan na lang po ang Santo Rosario. Hindi naman po siguro kawalan sa ating mga pagkatao ang pagdadasal. At kung hindi naman po tayo marunong magdasal dahil tayo ay likas na masama o may kalulong demonyo talaga, manahimik po muna tayo para hindi po tayo nakaka-istorbo sa mga kapitbahay na gustong magnilay-nilay ngayong mahal na araw. Bilang pagrespeto sa ating Panginoon at tayong lahat ay gumugunita sa kanyang kamatayan, tayong lahat ay nakikinabang sa libreng lugaw, sa libreng tubig. Sana naman po, igalang naman natin ang mahal na araw. Wag po muna tayo magpatugtog ng hawak mo ang beat. Nagkakaintindihan ba tayo yan? Well, marami rin namang mga bagay ang naibibigay ng mahal na araw na this is the tradition of the Catholic Church na ito ay pinasimulan ng mga sinaunang Kristiyano. Ang bawat ginagawa nating aktibidad pagdating sa mahal na araw, dito natin ginugunita ang paghihirap ni Christ, ang kanyang kamatayan, pagkabuhay na mabili. Kaya may linggo ng pagkabuhay. Dito ay pinapakita kung gaano ka-importante sa bawat Katolikong Pilipino dito ang kasaysayan ng ating simbahan. At hindi natin talaga ito mararamdaman, hindi natin makikita ang halaga ng mahal na araw kung hindi naman din kasi natin inaral ang kasaysayan. Paano nga po natin naaralin ang kasaysayan ang katamad mag-aral ng mga Katolikong Pilipino? Palakpakan natin ang mga tamad dyan. Yan, yun ang gusto ko. Diba? Yung mga Katoliko na nagsisimba pero hindi alam kung bakit nagsisimba. Yung mga Katoliko na tinatawag na pare, father pero hindi alam bakit pare yung tawag. Yung mga tao dito na tumatanggap ng Holy Eucharist pero hindi alam bakit bilog ang Holy Eucharist at bakit kailangan tumanggap ng Holy Eucharist. Yung mga tao dito nagsisimba, lumuluhod pero hindi natin alam kung ano ang mga pinapakita ng mga ginagawa natin sa loob ng simbahan. Kaya lumalabas na ang bawat pinapakita natin sa loob ng ating simbahan ay hindi natin maramdaman kasi nga hindi natin alam. Bakit hindi natin alam? Ang
dapat kasing mag-aral ng mga Katolikong Pilipino. Wala ba natin ng mga Katoliko dito? Yan. O, diba? Kaya po sana, sa lahat po ng mga Katoliko dito, kaya po tayo madaling naaakay sa ng mga protestante. Tayo po ay nagbo-born again, isang ganun-ganun lang, panalo lang, pasok na sa banga. Kasi nga hindi po tayo nag-aaral. So pag-aaralan natin ang katuruan ng ating simbahan para hindi naman tayo natatanga-tanga dyan at magpro-protestante kayo. Tatandaan po natin mga nag-aalay lakad dyan, ang alay lakad ay pagbibigay sakripisyo sa pagulita ng ating Panginoon, hindi po pagbibigay sakripisyo sa pakikipag-holding hands sa mga jowa natin. Pasensya na, bitter po ako. Ano yung sinasabi mo tungkol sa protesta? Tama ba yung mga sinasabi? Opo, tama po. Opo. Mali ka. Bakit po? Paano po? Dito po, bakit po mali? Kailan po nagsimula ang protestant? Ayan po, may nag-react na naman po na Napasok. protestante. Napasok siya sa araw. Ha? Pwede holy water ba tayo dito? Ayan, Protestantism was started 16th century under Martin Luther. Nagsimulang magakla si Martin Luther 1521 na kung saan siya ang bumuo ng King James Version na pinatuhaan ng Latin Vulgate, which is compiled by the Catholic Church. The Latin Vulgate is an original version of the Bible na walang karapatan ang sino mang humawak. Nang nag-akla si Martin Luther 1521, nagkaroon ng Protestantism at ang pasimula nito ay ang mga born again na protestante na kinuha ang translations ng Catholic Bible, which is the Latin Vulgate na nabuo ang English version, the King James Version, na nagkaroon ng maraming pagbabago pagdating sa translations. So kung tayo po ay aanib at kung tayo po ay maniniwala, hindi lang po tayo dapat bumabase sa banal na kasulatan. Bagkos dapat inaaral natin ang bawat mga gamit na ginagamit natin sa ating pananampalataya. Paano nabuo ang Bible? Sino ang bumuo ng Bible? Anong taon nabuo ang Bible? At anong relihiyon ang bumuo ng Biblia? Wala pong karapatang mag-translate o magturo kung ano po ang aral na napapaloob sa banal na kasulatan. Tanging ang bumuo lamang. At ang tanging bumuo lamang ng Biblia ginagamit ng Kristyanismuhan dito po sa buong mundo was only the Catholic Church. It was compiled by the priest and the bishop and all of them, they are saints. Dahil sa lahat po ng simbahang umiiral sa Pilipinas, even sa buong mundo, whether it's the Protestant Church or the Catholic Church, tanging ang simbahang Katoliko lamang ay may natatangi at itinuturing na banal. And the Catholic Church, ito lamang po ang simbahan na may kakayahang bumuo ng sariling kalendaryo na ginagamit natin sa kasalukuyang panahon na tinatawag natin Gregorian Calendar na siyang inimbento at binuo ng Santo Papa ng Catholic Church, which is Pope Gregory XVI. And even the alphabet na ginagamit natin sa pagbabasa, sa pagsusulat, yan ay kinuha sa Gothic alphabet na siyang kinumpose at inayos, walang iba kundi ang Catholic Church. Kaya lahat tayo, even here in the Philippines, ay hindi matututong magkaroon ng maayos na libingan, matutong magbasa at sumulat gamit ang mga alpabeto. Yan ay tinuro ng mga Kristiyanong Kastila. Maging ang tamang pagluluto, paliligo, pagsuot ng tsinelas. Kaya kung mapapansin natin, ang bawat lengguwaheng ginagamit natin ay may pinaghalong Tagalog at Espanyol. Dahil ang Espanyol, sa loob ng 300 taon, sa ilalim ng Katolisismo, ang bansang Pilipinas na dati nooy bansa ng mga Pangano ay naging Katolikong bansa, Kristiyanong bansa. Kaya during that time, nang ang Pilipinas ay ma-convert into Catholic Church, which is Christianity, nawala po ang mga Pagano. At ito ay kinonvert ng mga magigiting na paring mongheng Franciscano sa ilalim ng bansang Espanya. Yun na po, once again, I am San Rio Adat, one of the Catholic faith defenders here in Luzon chapter. Thank you very much and good night.
Ako naman, kanina ng aking sinabi kanina, malamang ay marinig nyo na naman po akong magsalita muli. Bagamat ako po ay nagsalita kanina, yun lamang po ay isang mahabang introduction. At gaya ng ating pinagpauna, kung ma-offend man po kayo sa amin, kasalanan nyo na yun, hindi na namin kasalanan yun. Ngayon, kanina ay pinag-aralan po natin sa pamamagitan ni Sanrio ang history ng Biblia. Kung sino ba at ano ba, kailan ba nabuo ang Biblia, at sino lang ba ang may karapatang gumamit ng Biblia. Kanyang napatunayan, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Dahil i-recap lang natin, noong year 405 AD, na-compiled ang Old and New Testament sa pamamagitan ni Pope Damasus and St. Jerome na siyang kaalib sa simbahang Katoliko. Dahil ang Biblia ay hindi aklat ng mga born again. Ang Biblia hindi aklat ng Iglesia ni Cristo at ng mga Baptist. Ang Biblia, maliwanag na maliwanag, is a Catholic book compiled by the Catholic Church. Kaya kung walang simbahang Katoliko, walang negosyo ang mga pastor ng demonyo. Kaya kung walang simbahan hindi ikinumpay ng simbahang Katoliko ang Biblia, si pastor sana ay nangangayayak na sapagkat walang ginagamit na taktika upang lokohin tayong mga Katoliko, lalo na yung mga kabataan. Amen? Proud ba kayong Katoliko kayo? Kailangan na maging proud kayong protestante kayo. Tinatag lang ng tao. Ngayon, ating pag-aaralan ang kahulugan ng tunay na born again dahil maraming born again ngayon. Meron yung mga nagtatatalon-talon, nagtataas ng kamay, Victory Church, Jesus is Lord, at napakadami pang mga sekta na protestante na nagpapanggap na sila yung born again na hindi naintindihan kung ano ang definisyon ng tunay na born again. Dahil para sa kanila, magtaas ka lang ng kamay, mag-praise the Lord, hallelujah ka lang, born again ka na. Tanga! T-A-N-G-A. Put kayo ang imong argumento. Bakit? Dahil ang pinagbabatayan po mga kapatid, mga kababayan ng ating mga kapatid na born again, para i-claim na sila daw ay born again at banal, yung 3:3 hangtod sa 5 ng aklat ng 1. Ano bang sabi? Ang sabi po sa 3:3 ng 1, katotohanan sinasabi ko sa inyo, unless the man to be born again in King James Version, you cannot enter the kingdom of God. Ganyan magbasa yung mga pastor. Sakto, ang damit ko pang pastor. Pero hindi po ako pastor. Debatista po ako ng simbahan Katoliko. Katoliko rin po ako. O, gagayahin natin kung paano manloko yung mga pastor. Babasa sila ng aklat ng 1, 3:3 hanggang 5. Anong binabasa nila? O, ganito sila mangloko. If you love Jesus, you need to accept Jesus Christ as personal Savior. Because we need to be a born-again Christian. Ganyan mangloko yung mga pastor. Ganyan mangloko ng mga kabataan, lalo na pag mga Katoliko. Let us read, brothers and sisters, in chapter 3, verse 3, hangtod sa verse 5 of Book of John. Ganyan manloko si pastor. Anong gagawin niya? O, let us read. Unless the man to be born again, you cannot enter the kingdom of God. Amen? O, ganyan po ang mga pastor magbasa. Talagang ang babait nila magsalita. Ang babait nila kung paano sila magpaliwanag sa Biblia. Bakit? Dahil ayon mismo kay Apostol Pablo sa 4:17 ng Galacia, may magmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala, subalit nila, ang ibig nila ay inuwalay kayo. Saan? Sa simbahang Katoliko upang ipagmalasakit nyo rin sila. Kaya mag-ingat po kayo mga higala, mga pinalanggang igsuon, sa mga nag-check-in na sila daw po ay born again. Kaya pag-aaralan natin, ano bang kahulugan ng born again? Ito ba yung Victory Church? Ito ba yung mga simbahan ngayon na itinatag ng tao? Na kontra sa ating mga Katoliko? Pakinggan nyo, ano ba ang konteksto sa 3:3 ng 1 na kanilang binabasa na itong mga tahanan ito na mga pastor ay makapangloko ng mga Katoliko, lalo na mga kabataan? Kaya bilang Katoliko, lalo na yung mga magulang na Katoliko, mag-iingat po kayo, lalo na sa inyong mga anak. Dahil kadalasan sa mga tinitira ng mga pastor na ito, hindi po yung tirang malaswa, kadalasan po sa tinitira ng mga pastor na ito ay yung mga madadaling mautok mga kabataan. Kaya nga yung kasama namin dito nakapula, dating born again Christian po ito. Nauto po ng mga pastor. Pero awat tulong lang
ng Diyos, ngayon po ay siya certified 100% na Katoliko na at nagtatanggol rin sa simbahang Katoliko. Amen? Amen. Kaya ating pag-aaralan, sino ba ang tunay na born again ayon sa Biblia? Ito ba yung mga nagpre-praise the Lord, hallelujah? O tayo yung mga Katoliko? Kanina, binasa natin ng 3:3 hanggang 5 naman na meron palang sinasabi para makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangang maging born again. Ngayon, ano ba itong born again na ito? Ito ba yung sekta na merong isang nangangaral na pastor? Hindi. Dahil yung born again po sa 3:3 ng 1 hanggang 5, pag ipinatuloy natin yung basa, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Aba, ibig sabihin pala, yung sinasabi pala ni Apostolo na born again, yung pala yung pagkapanganak sa tubig at espiritu. Hindi pala yung pag-praise the Lord, hallelujah. Hindi pala yung pagkanta ng holy, holy, forever. Hindi pala yung pagtatalon-talon sa kanilang kapilya sa Robinson. Biruin mo kapilya, no? Okay, kaayo mga igsoon. Kanta ng kapilya ng mga born again Christian. Nasa Robinson, talagang itinayin kung saan pumupunta ang mga kabataan. Di ba? Ngayon, kung ayon kay Apostol Juan, yung pagiging born again ay yung pagkapanganak sa tubig at spirito. Ano yun? Basahin natin sa 22:16 sa isang gawa. Sapagkat sa mga sinasabi po dito, yung pagkapanganak po sa tubig at spirito, yung pagbabago. Eh mapapansin nyo, naging pastor ka nga ng born again, eh tarantado ka naman. Eh wala rin. Kaya itong mga pastor na ito, na naninira sa simbahan Katoliko, mga tarantado ito eh. Ano? Itong mga pastor na ito, na wala nang ibang ginawa kundi siraan tayo mga Katoliko, mga gago ito. Tama. Di ba? Tama, ate? O, tama. Bakit gago itong mga ito? Pagpasensyahan nyo na mga kapatid, mga kababayan, ano? Malamang magtaka kayo, basta okay na po yung maging prangka. Kesa maging Hindi, plastic. panyo. Oy. Kasi Mas okay na madulas. po yung maging prangka, basta ang sinasabi ay katotohanan. Kesa ang bait-bait mo ang magsalita, kasi nangalingan naman. Parang mga iskrib at pariseyo. Ngayon, kung ayon sa press ng 1, yung pagiging born again pagkapanganak sa tubig at spirito, at yun po ay yung makapagpapahugas sa ating kasalanan. Ano po ito? Basahin natin ang 22:16 ng gawa. Ganito po ang ating mababasa. 2:16 ng gawa. Kapatid na Kirby, ating basahin. At narito, magtindig ka, at ikay magbautismo rin, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, yung pagiging born again pala, hindi pala sila yun. Hindi pala sila pastor yun, na wala nang ibang ginawa kundi praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah na lang ng hallelujah. Wala bang alibawa, wala bang ali sibuyas, ali toyo, ali suka, ali manok para ali adobo na. Puro na ng hallelujah sa pastor. Yan kung akala natin born again. Kasi ang iba sa ating mga Katoliko, imbis na pag-aralan ang aral ng simbahan, puro kalandian. Tayong mga Katoliko, imbis na inaaral natin ang katekismo ng simbahan, nagpapakalanday tayo sa kung ano-anong kalandian na hindi naman aral ng simbahan. Pero ito, makikipagsuntukan ka. Sino ang nasisisi? Simbahan Katoliko. Alay lakad. Pagka-alay lakad ka, kasama mo syota. Hindi alay lakad yan. Alay kalandian yan. Dahil ang alay lakad ay isang pinipensya nating mga Katoliko upang pagnilay-nilayan ang kamatayan ni Kristo. Kaya nga pupunta tayo sa Santo Sepulcro eh. Pero kung anong pronunciation yan, doon sa katawan ni Kristong nakahimlay. Pero mo, pupunta ka sa katawan ni Kristong nakahimlay, nasa isip ko kalandian. Pupunta ka para mamasyal. What? Nandito tayo, naglalakad tayo para inalay sa Panginoon at makasama man lang doon sa sakripisyong ginawa niya para sa ating mga tao. Hindi yung pupunta ka para magpapogi. Hindi yung pupunta ka para magpakatarantado. Pumunta tayo dito upang pagnilay-nilayan ang kamatayan ni Kristo, lalo na ngayong mahal na araw. Dahil marami sa atin, pambihira naman hindi na pinag-aaralan ng katekismo ng simbahan. Kaya tama yung sinabi ni San Rio. Basta-basta na lang kuha ng banal na Eucharistia na hindi na alam kung ano ang katuruan ng simbahan patungkol sa Eucharistia. Nangumpisan lang nung first confession niya.
Nung first communion niya, sa school. Pot-pot kayo mga igsuon, ano? Ano? Napakadami pa. Minsan pa, labas pa ang kalahati ng suso. Iruin mo. Hindi naman halay lakad eh, para magsuot ka ng mahalay eh. Halay lakad ka eh. Pupunta ka sa katawan ni Kristo, labas ang suso mo. Ano? Gagawin mo pang kalonyero si Kristo, titignan yung suso mo? Grabe ka naman, oo. Kaya yung mga kabataan dyan, ano bang purpose nyo? Ba't kayo nagsimpang lakad? Para ba pang may mighty kayo? Ano bang purpose nyo? Ba't kayo naghalay lakad? Para ba kayo makita nyo banal kayo? Kako! Hindi ganyan ang tradisyon natin mga Katoliko, mga kapatid, mga higala. Hindi kanya ang penance natin mga Katoliko pagdating sa pag-alala sa kamatayan at paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat nga, after nyan, habang naglalakad kayo, nire-recite nyo ang Hail Mary. Hindi ang nire-recite ninyo, katarantaduhan, kagaguhan, kawalangyaan, tapos naghahanap pa ng kasuntukan. Hindi na alay lakad yan, alay suntukan na yan. Ang pira. Ano ba naman yan mga kapatid, mga kababayan? Magbago na tayong mga Katoliko. Kaya tayo nasisiraan ng mga Protestante dahil rin sa ugali ating mga Katoliko. Amen? Mag-focus tayo sa aral ng simbahan. Kahit isang araw lang, mga kapatid, mga kababayan. Aralin natin what is the meaning of reconciliation. What is the meaning of Holy Eucharist. What is the meaning of true Mass. Bakit ba natin ginagawa itong alay lakad? Kaya napupuntusan tayo ng mga bot-bot na born again. Ngayon, tuloy tayo sa ating paksa. Ayon sa 22 thesis sa Islang Gawa, yung sinasabi pong born again, mga kapatid, mga kababayan, yung pagkapanganak sa tubig at spirito na siyang makapagpapahugas sa ating kasalanan. Ano po yun? Pag pinatuloy natin yung basa, yun po yung pagtawag sa kanyang pangalan. Aba, pagtawag pala sa kanyang pangalan. Hindi pala sa pagtawag sa pangalan ni Pastor. Ano yun? Ating basahin sa 28:19 ng Mateo. Ganito po ang ating mababasa. Dapat pag yumaon kayo sa bawat bansa at gumawa ng alagad, at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Aba, ibig sabihin, yung pagiging born again pala, yun pala yung bautismo. Hindi pala yun yung relihiyon na itinuturo ng mga pastor ng demonyo. Hindi pala yun yung itinuturo ng mga pastor na isang taas lang ng kamay, isang John 3:16 lang, born again ka na. Hindi po pala gano'n. Dahil ang definition po ng born again sa Biblia, yung po yung paghuhugas ng kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng bautismo ng Simbahang Katoliko. Bakit? Dahil sabi sa 22:16 ng Gawa, paghuhugas ng kasalanan sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan. So, paanong paraan? 28:19 ng Mateo, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yung word na sa, or in King James Version is in, it denotes a proposition of place na pumapatungkol kung saan tayo magpapabautismo, kung saan tayo magpapabinyag. Naintindihan ba natin itong mga Katoliko? Hindi po. Dahil imbis na unahin natin ang aral ng simbahan, unahin natin ang pag-aaral, magrosaryo tayo, para bigyan tayo ng karunungan ng Diyos, inuuna natin kalandian. Inuuna natin yung mga Marisol. Hoy, sino Marisol dyan? Mga Marites. Kahit tumigil kayo, mahal na araw, kinikismis yung kapitbahay nyo. Mga Marisol. Hoy, sino Marisol dyan? Imbis na pagnilaya na lang natin ang kamatayan ni Kristo, ikikismis mo pa yung kapitbahay nyo galing sa abroad. Hindi ka naman kamag-anak. Kaya maliwanag na maliwanag mga kapatid, mga kababayan, dapat tayong mga Katoliko, inaaral natin ito. Para mapalahan tayo at hindi tayo maloko ng mga pastor ng demonyo. Eh ang ginagawa, labas pa ang puso. Halay lakad ang ginagawa, hindi halay lakad. Magpapaseksi sa mga tao, magpapamayti sa mga kabataan. Pot-pot kayo. Alam nyo, nung ako'y nasa Kabisayaan, hindi po ganun ang kabataan doon eh. Ang kabataan po doon ay disiplinado. Ano? Talaga sila ay nakapalda. Pero hindi ko sinasabing magpalda kayo, baka mamaya mag-duster naman kayo dyan, o pihira. Ngayon, tuloy tayo sa ating paksa. Kung ayon sa 28:19 ng Mateo, magbautismo sa pangalan ng Ama, at yung word na sa it denotes a preposition of place, saan yun? Para maging valid ang ating bautismo o binyag.
para tayo maging tunay na born again. Maliwanag sa 12.5 ng Deuteronomio, doon sa dakong pipiliin niya at yun ang kanyang tahanan. Aba, ibig sabihin pala, para pala maging born again tayo, hindi pala dahil kay pastor na nangangaral-ngaral dyan, na puro dyan 3.16, hallelujah lang ang alam. Para pala maging tunay na born again tayong mga Katoliko, dapat pala bautisado tayo at binyagan tayong Katoliko dahil sa 28:19 ng Mateo, dapat mabinyagan kung nasa ng pangalan ng Ama. At sa 12.5 ng Deuteronomio, yung pangalan ng Ama na siyang formula para maging valid ang ating binyag ay nasa kanyang tahanan. Basahin ulit natin ang 12.5 ng Deuteronomio. Anong sabi? Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagay ng kanyang pangalan sa nakatwid bagay sa kanyang tahanan. Ano ba yung tahanan ng Diyos? Dapat nabautismohan tayo, tunay na born again tayo. Yung ba yung Victory Church? Yung ba yung JIL? Oh, tayo kasing mga Katoliko, pag sinabing born again, ang akala natin sila na yun. Huwag kasi chismis ang unahin sa kapitbahay. O bihira, umagang-umaga, magwawalis ka na nga lang ng tapat ng bahay mo, chichismis ka pa. Huwag kasi puro kalantian ang kinichismis at inuutupad. Dapat ang inaatupag natin, yung aral po ng simbahan. Ngayon, bakit namin ginagawa ito? Nagpaparinig ba kung hindi, pinaprangka talaga namin kayo. Dahil meron, may nakita ko kanina, halos labas na yung kalahati ng puwet, pambihira, oh. Di bali, kung ang puti-puti, ang itim naman, may stretch mark pa. Mahiya ka naman sa balat mo, iha. Ngayon, tuloy tayo. Kung ayon sa 12.5 ng Deuteronomio, yung paglalagyan ng kanyang pangalan para maging valid yung bautismo natin, yung kanyang tahanan, ano yung tahanan ng Diyos? Una, 3.15 ng unang Timoteo. Ang sabi, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin sa sambayanan ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Hindi po ito iglesia ni Kristo, ha? Kasi nakabasa kasi tayo mga Katoliko na iglesia, akala natin may mga tusok na tayo yun. Ang inuuna kasi natin, kalandian. Ang inuuna kasi natin, kawalang yan. Pupunta tayo sa alay lakad, hindi natin alam yung purpose ng alay lakad. Ay, ako naman, mga Katoliko. Ako na po ang nahihiya dahil Katoliko rin ako. Ngayon, ayon sa 3.15 ng unang Timoteo, yun ang paglalagay ng kanyang pangalan para maging tunay na born again tayo. Ano yun? Yun yung tinatawag na Church of the Living God. Kaya itinayo yun, 1st century. Anong simbahan ang itinayo ng 1st century? Na siyang referred dun sa tunay na babautismuan o pagbabautismuan para maging tunay na born again? Ayon sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, Encyclopedia po ito, ha? Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome and Jerusalem almost 2,000 years ago, and the church described that society founded by Jesus Christ. Therefore, yung Church of the Living God, na pag nabautismuhan tayo nun ay tunay na born again tayo, yung pala ang Katoliko. Therefore, once mabinyagang Katoliko ka, born again ka na. Kaya pag may mga pastor sa inyong pumunta na ang kakapal ng pagkukuha, sasabihin, magpa-born again ka, hoy, tanga! Katoliko ako, bautisado akong Katoliko, born again na ako. Hindi natin alam yan eh. Ibig sa pag-aralan natin ng aral ng simbahan, ang inuuna natin, chismis sa kapitbahay. Ang inuuna natin, TikTok. Nakalabas pa yung singit, ang itim naman. Meron pa mga chechi mo na matatanda. Natatawa lang, may mga chechi mo na matatanda. Hoy, tanda. Ano ka? Sino kasama mo? Hoy, sila Benji, oh? Ayun, kayo. Sayay ka sa camera. Lang, sa iyo ito ni, ate mo. Lang, ate kayo, ha? Sa camera. 500 kayo, ate mo. Ngayon, kaya maliwanag, pag meron po sa inyong mga nangangaral na born again, na sasabihin kailangan nyo maging born again, ang sagot lang natin mga Katoliko, no. Dahil once mabinyagang Katoliko ka, konsideradong born again ka na. Dahil ang kahulugan ng born again sa Biblia, yung binago ni Kristo sa pamamagitan ng sakramento ng binyag.
Ngayon binabaliwala na ang sakramento ng simbahan. Kastahan na ng kastahan. Di man lang tinanggap ang sakramento ng matrimonya. Suntukan na ng suntukan. Hindi man lang tumanggap ng sakramento ng kasal, lalo na mga kabataan. Just imagine, 17 years old, mga gay nagkakastahan sa tabi. Igalang nyo naman po ang simbahan kung kayo ay Katoliko. Meron pa, mga magkakalipin dyan. Hoy, wala pong bayad ang sakramento ng kasal. Magpakasal na kayo. Ano? Yung iba dyan, nakakasampu ng anak, hindi pa rin kasal. Sasabihin ng iba, hindi na uso. Hoy, anong hindi na uso? Uso pa rin po yun. Sakramento po ng simbahan yun. At ayon po sa verse 11 ng Efesyo, nasa panukalang walang hanggan po yun. Amen? Kaya yung mga kastahan dyan ng kastahan ng mga kabataan, maghususili kayo mga kapatid, ano? Wala pa kayo sa tamang edad, tsaka na, pag nasa proper na edad na kayo, tanggapin niyo po ang banal na sakramento ng matrimonya. Dahil meron minsan na mga nagtatanong sa akin, bakit? Meron kasi, ito isisingit ko lang ito. Meron kasi ngayon, inilalagay nila sa mga bata yung puwera usok daw. Yung maglalagay ng pula para dito maano, puwera usok. Katangahan po yun. Wala po sa aral natin mga Katoliko yun. Dahil yan po ay considered as, yan po ay konsiderado na occultism. At ang occultism po, yung mga pamahiin, na hindi po ini-entertain ng mga Katoliko. Kaya hindi ka Katoliko kung nagtitiwala ka sa mga pamahiin. Pagpag kayo. Bakit? Dahil nasa Catechism of the Catholic Church, maliwanag po ang sumasambuli po niya ay report sa 18 Lisang Deuteronomio. Ay, salamat. Ay kasuklam-suklam sa Panginoong Diyos. Ano? Ito na. Ilan pa na yan? Kaya, tayo mga Katoliko, pag may nalalaman kayo, mga bata na babalis, pabinyan ka ninyo. Mura, wala pong bayad ng bautismo. Wala pong bayad ng binyag. Pag natatakot kayo, pabinyagan ang mga anak ninyo. Kaya nagtataka kayo, nababalis, nanununo. Hindi nyo kasi binibinyagan. Dahil meron pa rin yung original sin, mga kapatid, mga kababayan. Kaya ang ginagawa natin, imbis na sa pari lumalapit kay Mang Kanor, yung mga antingero. Kapag binaril mo naman ang AK-47, bukas naman ang lalamunan. Ganito, sino magbo-volunteer? May baril, may agimat. May pinatitesting ngayon kung gagana. Ano? Kaya maliwanag mga kababayan, kung ikaw ay Katoliko, hindi ka dapat sasangguni doon sa mga anting-anting at sa mga albularyo. Amen? Dahil sa 18, di santod sa 12 ng Deuteronomio, yan pong mga pamahiin, mga anting-anting ay kinasusuklaman ng ating Diyos. Tapos meron pa, magpapalaway, bihira. Naano ka Eka, nabalis ka Eka, lalawayan kita. Hoy, ba't mo lalawayan? Kadire! Ilapit mo sa pare, because all priests are healers. All priests are healers. Tigilan mo yan, nagmumura ka. Bastos ka. Ang mga albularyo, hindi po healers. Healers po yan ni Satanas, mga kapatid. Ikaw, ano ka? CRT. Ha? CRT, Catholic Faith Defender. Gago. Di ba? May nagre-react na bakit totoo po ang ating sinasabi. Ito po yung official doctrine ng simbahan Katoliko. Kaya mga kapatid, mga kababayan, dapat maging maingat po tayo. The spark of life. Kaya ang sabi sa 2028 na gawa, ingatan po natin ang ating sarili. 4:1 ng unang 1, huwag magsipaniwala sa bawat espiritu kundi ating subukin. Kaya nga meron tayong 7 sacrament. Hindi po nagkulang ang simbahan Katoliko sa sakramento. Kung nanuno ka, lapit ka sa pare, magpa-deliverance ka. Kung inulam ka, lapit ka sa pare, hindi sa albularyo. Pag sinalbay ka, lapit ka sa pare, because all priests are healers. Lahat ng pare ay manggagamot, hindi yung mga albularyo. Akala ko gusto mo gising. Kaya maliwanag na maliwanag mga kapatid, mga kababayan, ito po ang sinasabi ng aral ng simbahan. Ito po ang sinasabi sa ating kadesisyon. Kaya pag malamang nagtataka kayo, ito eka ka na po, nabalis. Paano eka ko, maglalagay eka ko ng puwerong sukot po. Mga kapatid, mga kababayan, ilapit po natin sa ating pare, libre lang po ang sakramento ng binyag, pabinyagan po natin sila.
kung tayo mga Katoliko. At yan po ang tema natin ngayon. At ating napatunayan mga kapatid, mga kababayan, na ang Katoliko po pala, ang tunay na born again ayon sa Biblia. Sapagkat yung format po ng bautismo sa 28-19 ng Materno, Lord Kasal is referred doon sa tahanan ng Diyos. At yung tahanan ng Diyos sa 3:15 ng unang Timoteo in King James Version, yung po yung tinatawag na Church of the Living God. At yung Church of the Living God, maliwanag na maliwanag, ayon mismo sa katisismo ng simbahan, sa Catechism of the Catholic Church 811, this is the true soul, that the Church of Christ or the Church of God is the one holy Catholic and Apostolic Church. Amen? Kaya ang tunay na iglesia ni Kristo, tayong mga Katoliko, at ating napamatunan sa atong paksa, ating napatunayan na ang tunay na born again Christian walang iba kundi yung mga first century Christian na siyang kasunod natin kundi ang simbahang Katoliko. Kaya once na Katoliko na tayo, huwag na tayong sasama sa kanila. Once na binyagan tayong Katoliko, huwag na tayong aanib sa kanila sapagkat ang tunay na born again ating napag-aralan ngayon at napatunayan ang simbahang Katoliko, Apostoliko, Romano na ayon sa 931 of Book of Acts, sa original translation, sa Greek, Remain and Ecclesian Catholics, i Galilea, i Samaria, na ang kahulugan sa Sagrada Biblia, yun po ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana o Simbahang Katoliko. Amen! Kaya proud dapat tayo bilang Katoliko. Marami pong hindi nakakaalam nito, kaya sineshare po namin sa inyo. Ano? Wala. Kaya yung mga nagagalit, yun po yung hindi nakakaunawa. No, bato-bato sa langit, matamaan, putok ang ulo. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ay sana ay marami tayong natutunan. Ano? Sa ating paksa ngayon. At maliwanag na maliwanag, ating pong napatunayan ito. At ilipat po kami ng pwesto siguro doon. After neto, sapagkat mahalaga pong maaralan natin ang ating mga kapatid sa simbahan. Maraming nagagalit, ano, sa atin ngayon, ay normal lamang po ito sapagkat kung nanangaral si Kristo sa 5:18 ng 1, eh pinagsisikapan rin puso patayin. Nagalit din sa kanya yung mga tao nung nangaral siya dahil ang pinangangaral ni Kristo galing sa Ama. Amen? Dahil ang pinangangaral ni Kristo na siyang ibinigay niyang kautusan sa ating mga Katoliko sa 3:15 ng unang Timoteo at 15:2 ng unang Corinto, itong kautusan na ito, yung kautusan na makapagpapaligtas sa atin. Kaya importante natin malaman itong mga Katoliko para hindi tayo maakal, hindi tayo madala ng mga sekta sa iba't ibang pananampalataya. Kaya dapat proud tayo bilang Katoliko, mga kapatid, mga kababayan, sapagkat tayo po ang itinayo na simbahan ng ating Panginoong Jesu Kristo. At gaya ng ating pinag-aralan, tayo lang po ang tunay na born again ayon sa Biblia, sapagkat ang kahulugan ng born again, yung mga tumanggap sa sakramento ng bautismo, walang iba kundi tayo mga Katoliko. Kaya maraming salamat sa Diyos, mga kapatid. At dapat tunayan po natin sa panahon ngayon. Nagpapagawang Katoliko pero ba't bunga nga? Katoliko po. Ba't bunga nga mo? Oh. Kasabi yung holding niya, ito bilang. Opinion niyo po yun. Opinion niyo po yun. Opinion niyo po yun. Walang nagalit siya lang. Ano naman basto sa holding hands? Unawain na lang natin si Tatay Karon, ano? At maaaring hindi niya naunawaan ng ating tinuro. Kaya unawain na lang natin siya. Lasing pala. Lasing pala si Tatay. At ngayon, salamat sa Diyos at ano, doon pa tayo, no? Gusto pa tayo doon sa kabila. Oo, hanggang ano tayo dito? Hindi tayo ng kung ano-anong oras. Kaya, ngayon, mga kapatid, salamat sa Diyos. At maliwanag na maliwanag po na ating napatunayan na ang tunay na born again ay ang simbahang Katoliko. Kaya nawa ay maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Regular na tumanggap po tayo ng sakramento ng rekonsilyasyon o lagi tayong mangumpisan at lagi tayong dumalo sa banal na misa. At sana hindi lang po
mahal na araw tayo dumadalo ng misa, kundi every Sunday po. Ano? Kahit marami tayong ginagawa, open naman po ang ating simbahan sa banal na misa. At bago tayo dumalo sa misa, magpakumpisal tayo para nang matanggap natin na walang kabastusan ang katawan at lubog ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi mismo, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo during Mass every Sunday, sapagkat mismo mga first century Christian ng mga apostoles sa 27 ang gawa, nagkakatipon sila tuwing unang araw ng sanlinggo at nagpuputol-putol ng tinapay. At yung tinapay na pinagpuputol-putol nila sa 26:26 ng Mateo, hindi po simbolo yun. Literal po na dugo at katawan ng ating Panginoong Jesucristo yun. Sapagkat sa buhay naging Christian, pambihira, simbolikal. Wala namang sinabi ni Cristo na this is the symbol of my body. Ang sinabi ni Cristo, this is my body. Kaya mahalaga natin tanggapin mga Katoliko ang banal na Eucharistia kung tayo ay may kumpisal. Kung wala po tayong kumpisal, huwag po tayo tatanggap ng banal na Eucharistia o Ostia. Dahil yung iba, mga simbang kabilang. Magsisimba lang para may pang-Mayday. Magsisimba lang para naman din. Hindi po tayo ganun mga Katoliko. Sapagkat in Catechism of the Catholic Church, you cannot receive the body of Christ when you are in state of mortal sin. At hindi ko naman inaamin na banal ako, balbal ako, no? Katunayan, may mortal sin ako ngayon, bukas mangungumpisal ako. Sana lahat din tayo. Dahil isa yan sa dapat ugaliin sa tunay na simbahan nasa Biblia. Amen? Kaya dapat maging proud tayo mga Katoliko, sapagkat tayo lang ang tunay na born again at tunay na simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At meron pa pala magsasalita, si Kirby. Si Kirby Salueta. Siya po ay dating born again. At ngayon po ay, siya na po ay simbahan ay Katoliko na. At marami na po ang bumabalik sa simbahan Katoliko dahil po sa katotohanan dala natin. Dahil hindi naman natin may pangangaral ng katotohanan, wala namang magagalit kung ang itinuturo natin kasinungalingan. Kaya may nagagalit dahil ang itinuturo natin katotohanan. At ayon sa Isaias, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At pakinggan niyo po ang conversion story ng ating kapatid na fresh from born again Christian. Ngayon po ay masigasig na tagapagtanggol ng simbahan Katoliko. Okay, Kirby? Para bahala magmaniobra. Maraming salamat sa pagkakataon, kapatid Jared, at magandang gabi po sa inyo lahat. Ang nagsimula po sa aking conversion story ay nung nagsimula ang aking tatay na magbautismo sa Baptist Church, no? At napansin ko may Bible kami doon sa bahay at binasa ko kung ang tao ba'y dapat ma-born again ulit. Yung tumagal noon, wala pandemic hanggang natapos na, ay may mga protestante na nag-Bible study sa amin na kumakalat na yung sekta nila ngayon ay mga saksi ni Jehovah. At nag-take po ako. Kami nagagalit kasi nakikinig. Ano ba yung Catholic. Catholic? Kala ko bunagin ba ito yung mga binabanggit nyo kung ano-ano? Katoliko kayo? Converted. Anong converted? Dati siyang born again na naging Catholic. Catholic kayo? Hindi kayo agin sa lolowing? Hindi. Agod. Defender po kami ng simbahan. Alam namin lolowing. Galit ka kasi kami na nagsasalita ang galit din. Oo. Ngayon po ako niya. Anong din? Ha? Dating daan. Dating daan. Catholic na din po kaya? Sige, ano na. Huwag kang magpapaano. Sabi mo lang, distraction. At nung Bible study, nag-take ako, tumagal, ay meron uli, no? Na dumaan. Na-curious po kasi ako sa pananampalatayang Mormons. Sinabi ko sa kilala kong kaibigan, paano po malaman yung mga doktrina niya? Sabi niya, magpatanong daw ako sa mga misyonaryo. Yan, mga Mormon missionaries. Sinubukan ko rin noon at nung tumagal ay naliwanagan ako at medyo naguguluhan na ako noon kasi po yung tatay ko ay nagpa-convert, no? Babaptis uli at
sinubukan ko uli yung magpa-Bible study sa Saksi ni Jehovah at sumunod doon sa mga Mormons at meron po doon na sinubukan ko pong sumamba sa born again kasi po naging mindset ko ay respetuhin ang mga reliyon, no? Tumagal po na naging active po ako at gusto ko na po talaga magpa-bautismo kasi nga po nasulatan, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Sa Book of John. Okay. Nakakwento niya doon sa buong si Nicodemus. Sabi niya doon. At nung habang ako'y napapansin ko si Kapatid Jared sa internet, no? Sa Facebook, pinupost niya online, na naipagdebate siya sa mga protestante na marami po, mga INC, MCGI. Talagang na tutuwa po kasi nga po, nasulat niya sa Bible na ipagtanggol ang ating pananampalataya. Actually po, kasi binyagang Katoliko ako at hindi ko po na malayo no, na huli na siguro, no, naliligaw na po ako. Kasi po, sinubukan ko rin uli na dahil sa curiosity ko ay sinubukan kong malaman ang doktrina ng mga iglesia ni Manala, iglesia ni Cristo, mga kapatid. Kasi nga po, napanood ko rin po yung movie na Felix Manalo, no? Founder ng INC. At gusto ko rin po malaman na tumagal din po yun, mga months. Habang tumatagal po noon ay Pinakikinig. Effective. Oo. Kasi pinakikinggan nila. tumatagal po noon ay meron po akong mga Christian GC na sinalian at napansin ko po doon si Jared Almosora ay kasali at tinay ko na yung opportunity na makipagkita sa kanya. Mga kapatid, Sa ibang party na ay pagkita sa kanya noon. gawin tayo ron. At nung una noon ay tinawagin niya kagad ako, sabi, protestante ka ba? Sabi ko, hindi. Kasi gusto ko malaman. Yung pala ay para yung sa mga safety purposes. Para baka kasi spy. Pero hindi yun po. Nung tumagal po nun, kasi binyagang Katoliko kami parehas, ay pinunta ko siya dun sa mismong bahay nila. At sinabi ko, bro, bala ko na mag-born again at sabi niya, mali yun. Madami. Kasi Ano yan? nasimba na ako sa born again. Nagsisimba na ako sa nakagis na ako pananampalataya. Nasimba pa ako sa iba pang mga simbahan. Sabi niya, apostasy at sacrilege na nagtitake ako ng hostya kasi wala akong kumpis. Para nanghina ako talaga nung gumanib ako sa mga ibang mga sekta. At na-apektuhan po ang aking pag-aaral kasi nga po naguguluhan po ako noon. No? Guling mo naman. Okay. Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko noon na Kasi gusto mo magulang ko yung tayong dalawa. sinubukan ko makinig sa sinasabi niyang ikakategize niya ako kasama din si JB Garobo. Ano? Kasi At least, di ba? Mga talang figure. tinanong ko doon yung mga din na wala sa Bible. Letra por letra, mga purgatorio, mga rosary, at yung rebulto, Diyos-Diyosan, ganon. Tinanong ko sa kanya yun, hindi ko na matutol kasi nga po, di naman po basta nakabasa dun sa mga kung hindi na nakasunod sa Bible, kundi ano yung simbahan na itinuturo, kumbaga, Pa yung hindi katuloy. kung ano yung tinuro ng simbahan, hindi mo na dapat pang questionin, ano? Kasi nga po, si Pedro na unang pinasa na binigyan ng authority, susi ni Jesus Christ, ay kung ano man ipanhintulot nila sa langit, ay kung ano yung sa langit, ganoon din mangyari sa lupa. At kung ano pinagbabawal nila, pinagbabawal din sa langit. Mga kapatid. Nalaman ko doon. Una, ang ikalawang kronika na umukit ko ng larawan. No? Hindi ko matutulad doon kasi nga po, pinagpautos ang Panginoong Diyos Ama na umukit sa Solomon ng larawan sa kanyang templo. At nasulat din doon na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo.
para si mga santo ng nakanonis ng mga santo ng Simbahang Katoliko. Ito St. Peter, ito St. Mama Mary, St. Peter. Hindi sila pwedeng maging pagkat totoo sila. At meron din po tinatawag na latria at mga veneration po, no? Yun lamang po ang mabibigay ko. At meron pa yung rosary. Wala man yung salitang rosary sa exactong Bible, pero yung rosary na minimeditate, yung dinadasal ng mga Katoliko, ay nandun, yung mga mystery po, kumbaga yung mga dinaanan ni Yesu Cristo. At isa ba, yun, nung nalaman ko nga po doon, yung Bible din, gano'n. Wala yung salitang Bible sa loob ng Bible. At ayun nga, talagang naliliwanagin na po ako doon, paunti-unti. Sa single dito. Gusto mo po dito yung purgatorio, no? Wala nga man nababasa, pero sa original na sali ng Biblia ay merong purgatorio. Kasi nga po, hindi lang pwede na marami iba't ibang version ng Biblia. Kasi nga po, marami nagsilitaw, no? Chapter 24, verse 24 ng Mateo, no? Ayun po. Kaya kailangan pong malaman natin na yun, sinuggest niyo sa akin na yung Book of Job, no, chapter 8, verse 8, no? To read the book of history and see. Oh, patid. Na ang kinatuparan noon ay ang kasaysayan ng Catholic Church. Talagang habang tumatagal nun na kasi nga sabi ng Panginoon, no? Tayo di na ipagbalabas sa laman kundi sa mga bagay na hindi nakikita. No. At nung naliwanagan po ako, naging klaro na sa isipan ko, sinubukan ko po na mag-profession of faith sa mismong San Isidro Labrador, Binyan. At tinawakan ko po yung Biblia. At ang pare po na si Padre Egay, at patuloy na po ako sumama sa ministry ni Jared. At naway hanggang wakas, ano man ang mangyari. Despite all of, yun, mga kapatid, at nung sumama ako sa Ways of Love Cebu sa Kabisayaan, at nung 3 araw po sila na, at pagkatapos doon, talagang nagbago ang aking buhay. At nakasaksi po ako ng debate, pagtapos po ng ministry, kinalaban po ng mga CFT doon, no? Mga Catholic Faith Defenders, ay mga SDA, Baptist, na talagang napansin ko ang nakawawa sila at hindi po sila nakalaban ng kahit may katwiran sa Katoliko. At yung debate man ay nasulat na bawal makipagtalo. Siguro, kung yun tayo mga sumigiit na para sa'yo, sumong yan sa tao, di mo pwede maipilit. Kasi nga po, pares po kami protestante noon. Years po siya nag-MCGI at naging kasangkapan yung debate na para siya yung manumbalik sa Simbahang Katoliko na Paano mga makikita mo na ng signal? nung nakadebate niya po ang isang mga magiting na CFT si Brad Paul Alima ay nung nakakalo siya dun siya naliwanagin din. O paano din ako sa mga pagtanong ko sa kanya. Dahil nautos din naman sa 3:15 ng unang Pedro na maghanda tayo sa pagsagot. At sa 5:37 na Mateo, kung hindi ko nagkakamali, ay sagot po natin ay oo, hindi. Sapagkat ang anumang darating na sagot ay buhat ng masama. Kapatid. Nagalit ka, pikon kasi ako sa baba. Pinagsinan ko. Nung tumagal po no, na talagang hanggang ngayon po, nung natapos, kahit anuman naging problema, nung nawala man siya, temporarily, dahil nga po sa mga sensitive issue ay nanumbalik at hindi naging hadlang na pagpatuloy namin ang aming krusada, ipahayag ang katotohanan dahil magpakatotoo tayo. Masarap sa tao na nagsasabi ng katotohanan. 8:32 ng 1. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo, mga kapatid. Tubig, gusto mo tubig? Ano po, Becklin pa, sa madaling salita po ay
Saliksikin niyo lang po at hanapin niyo ang katotohanan, no? Na nanggaling mula sa Biblia. At hindi yung mga iba pang mga reliyon, dahil ibang mga reliyon ay lumitaw. Lalo na yung mga iba pang mga madami po eh. Pero hindi po nag-ibasihan kung ano po yung nauna, kundi kung ano yung mga Mabaril na tayo dito. kung ano yung simbahan na hindi matututulan. At yun ay ang simbahang Katoliko. At yun, huwag maiyang magtanong at pagpatuloy lang po natin ang ating pagiging humble at kusada. Ipaglaban ng katotohanan hanggang wakas. Kasi po, tayo ay mag-aani kung di po tayo magsasawa. Yun na mga kapatid. God bless. Okay ba? I-closing mo na. Maraming salamat po. Yan ay Tatapos. maraming salamat po mga kapatid, mga kababayan. At pagpasensyahan nyo na kung kayo ay na-offend sa aming mga sinabing katotohanan. Sapagkat ang katotohanan na yun na siyang utos ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga Katoliko sa 3:24 ng Galacia, yung po ang maghahatid sa atin sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa ngayong mahal na araw ay maglilay-lilay tayo at igunita natin ang pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At konti na lang, mapapatay na kami dito. Huwag naman. At salamat po sa inyo, mga kapatid, at pati ka lang, sir, kahit iba po ang kanilang pananampalataya ay pinapunta pa rin po tayo dito mga Katoliko upang maghayag po ng katotohanan. At nawa ay magpatuloy tayo sa ating pagtuong Katoliko, magpadayon tayo sa ating pagtuong, at huwag sana tayong maging inactive at sumama sa mga sektang protestante na siyang itinayulang ng tao upang makapangloko ng mga kabataang Katoliko. Asan mabasa? 4:17 ng Galacia. Sulat ni Apostol Pablo, ika-2 talata sa 16 hangtod sa 18 ng Aklat ng Roma. Kaya salamat mga kapatid, at patnubayan nawa kayo ng mabatalumang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mabuhay ang simbahang Katoliko.